good day everyone. I'm Swarchid Liblin and I will presenting the lubricating system operation and diagnosis. So next, introduction. The lubricating system ensures smooth operation of the engine. It reduces friction and wear, carries away heat, cleans moving parts, and prevent corrosion. Essential for engine longevity and efficiency. So our objectives for today is by the end of this lesson, learners will be able to 1. Explain the operation of a lubricating system. 2. Identify key components and their functions. 3. Diagnose common lubrication system problems. 4. Perform basic inspection and maintenance. So first, we are gonna talk about the function of lubrication. So the first function is reduce friction. So yung oil is nagke-create ah, na nag nababawasan niya yung friction dahil meron siyang oil fill between moving parts. So nababawasan niya yung metal to metal interaction. So next is cooling effect. So dahil nga nababawasan na ito yung metal to metal interaction, ah, nababawasan yung init dahil walang gasgas na nangyayari. So isa pa yung oil is may chemical na nag-a-absorb ng heat at nagtatanggal ng init sa engine. So, para safe lagi yung temperature ng engine natin. Next is cleaning action. So, yung oil natin is, pansin nyo wag habang tumatagal, padumi yung oil natin dahil yung engine oil natin is kinukuha niya yung dumi ng ano natin, ng engine part. So, yung chemical niya kasi is kumukuha talaga ng dumi. So, yun. Meron siyang cleaning action. Next is sealing effect. So, nagsisil siya, pinipigilan niya lumabas yung gas. For example, sa cylinder and piston ring. So yung maliliit na gap doon is natatakpan niya. So, mas maganda yung combustion. Next is corrosion prevention. So, example na lang dyan yung kawali natin, nilagyan natin ng mantika. So, mas mahirapan yung tubig na makipag-interact sa kawali. So, yun. Mas maiwasan yung corrosion or pangangalawang. Next is type of lubricating system. So, first is splash system. So, yung oil is ini-splash onto parts by dippers. So, dahil sa constant splashing, nalulubricate yung mga parts natin. Next is the pressure system. So, ito gumagamit siya ng oil pump. So, para mapunta dun yung oil sa mga moving parts. So, mamaya pag-uusapan natin to. Next is dry sump system. So, yung dry sump system is gumagamit ng external oil tank at dalawang pump. Isa para magpadala ng oil sa engine parts at isa para mabalik ang oil pabalik sa tank. So, dahil dito, halos wala lang yung sa ilalim ng makina, kaya mas stable, iwas foaming, at mas maayos ang lubrication kahit high speed. So, next na pag-uusapan natin is mga components. So, major components. Una dito is si oil pan or oil sump. So, dito nag-i-store yung engine oil natin pag hindi umaandar. So, pag hindi umiikot. So, yun. Next is oil pump. So, ito yung nagdi-deliver ng oil under pressure sa engine parts. So, ito yung bumabaril, parang bumabaril para mag-deliver. Next is oil filter. So, bago mapunta yung oil sa mga parts, sinasala muna ito ng oil filter para matanggal yung mga dumi. So, para pagpunta sa mga parts is medyo malinis siya. Natanggal yung mga dirt
metal particles, and contaminants. Next is oil galleries or oil passage. So, dito yung daanan ng oil natin para mas distribute ng fair yung ano natin, yung oil natin. So, para lahat ng parts is malubricate ng tama. Next is pressure relief valve. So, ito yung nagre-regulate ng oil pressure natin. So, kung mahina or malakas, so kung malakas mapapaayos niya yun sa tamang pressure. So, nagpe-prevent ng damage sa oil sa lubrication system natin. So, next is oil cooler. So, ito yung naglo-lowers ng temperature ng oil. So, kung sobrang init na kasi baka hindi na tama, hindi na efficient. So, siya yung nagme-maintain ng efficiency. So, ngayon pag-uusapan natin is lubrication system operation, kung paano gumagana yung lubrication. So, parang sa ano 'to, pressure system. So, first is yung oil nasa ano siya, oil pan. So, 'yan nandiyan muna siya habang hindi pa umaandar. So, 'pag umandar na, kukunin siya ng oil pump, kukuha yung oil pump ng oil sa oil pan. So, ide-deliver niya ito with under pressure. So, next, so pagtapos nun dadaan yung oil sa oil filter for cleaning. So, masasala yung mga dumi na nakuha niya sa nakaraang ano, or basta may mga dumi siya, makukuha ng oil filter rin. So, next is dadaan na yung oil sa galleries. So, madi-distribute siya sa crankshaft, camshaft, piston, and valve joint. So, yun. So, yun. Paulit-ulit lang yun. Ganun lang yung function niya. So, yung ganun function is nalulubricate na yung engine natin. So, pagtapos nun, pabalik na siya sa sump. So, paulit-ulit lang. Recirculation. Next is na pag-usapan natin is diagnosis of lubrication system. So, first, low oil pressure. So, kung mababa yung oil pressure, hindi na di-distribute ng tama yung oil kasi nga hindi siya nakakapunta sa tamang pupuntahan dahil nga mahina yung pressure. Next is excessive oil consumption or mababang oil level. So, ibig sabihin nun nagbabawas. So, kung nagbabawas yung langis natin, syempre hindi nalulubricate lahat yung parts natin. So, poor lubrication na naman. So, next is oil leaks. Siyempre, kung may oil leaks, nagbawas yung langis niyan, ibig sabihin, hindi nalulubricate ng tama yung engine natin. So, poor lubrication system ulit yan. Next is sobrang duming oil filter or plug. So, kung madumi na yan, madumi na rin yung engine oil natin. So, kung madumi yung engine oil natin, yung makina natin is hindi magpa-function ng tama. So, poor lubrication system yun. Next is overheating. So, kung nag-overheat yung ano natin, sinabi ko nga kanina, yung engine oil is nape-prevent niya yung metal to metal interaction. So, kung hindi na lubricate ng tama yung makina, mag-iinit talaga yun dahil nagkakaroon ng metal to metal interaction. So, yun. Isa rin siya sa diagnosis ng poor lubrication system. So, diagnostic methods. So, una is visual inspection. Check natin kung may oil leaks. Yung oil level natin, nasa tama pa ba? So, next is oil pressure test. So, may gauge tayo dyan. So, titest natin kung yung oil pressure natin is tama pa. Nasa specification pa siya. So, next. So, next is listen for noise. Knocking, ticking due to poor lubrication. So, kung may naririnig na tayo na knocking or ticking, ibig sabihin lang yan is pwedeng sa lubrication siya. So, lagi natin pakinggan yung makina natin. So, next na is check oil quality. So, yung color, yung lapot, or may contamination. So, makikita lagi natin yan pag tingnan natin sa dipstick. So, para ma-prevent naman yun lahat, ito yung maintenance tips natin. So, first is regular oil change. So,
sundan natin yung nasa manual or yung recommended ng mechanic natin. So, para maiwasan yung poor lubrication system. So, next is replace oil filter when changing oil. So, yun nga, sabi ko na kanina kailangan palitan lagi ito kasi kung halimbawa nagpalit tayo ng engine oil tas yung oil filter hindi natin pinalitan. So, kahit bago yung engine oil natin, dadaan siya sa oil filter. So, madumi yung oil filter. Ganun din. Imbis na masala siya sa oil filter, lalo pa siyang dumumi. So, pagpunta niya sa parts, madumi na siya. So, mandatory talaga pag nagpalit ng ng oil is magpalit din tayo ng oil filter. Next is use recommended oil grade and viscosity. So, kung hindi na recommended ng kaso yung ano natin, yung ginagamit natin. So, kahit yung ano na lang, oil grade and viscosity na lang, tingnan natin. So, para tama pa rin siya sa specification ng makina natin. So, yan. So, next is, lagi natin check kung may leaks. So, unusual noise. So, check natin yan. So, kung may leak, syempre, masusolusyon na natin siya agad. So, yun. Next is monitor oil pressure warning light. So, kung yung oil pressure natin is nakailaw, ibig sabihin, yung oil, may ano tayo, yung oil pressure natin is hindi na tama. Pwedeng sobrang lakas or sobrang hina na nito. So, tingnan lagi natin to para malaman natin na nasa tama lagi yung oil pressure natin. So, maiwasan yung poor lubrication system. So, summary. So, first bullet, lubrication is vital for reducing wear and ensuring engine performance. Second bullet, different systems, splash system, pressure system, combination, and dry sump. So, the key components are oil pump, oil filter, oil pan, galleries. So, the fourth bullet, diagnosis involves oil pressure test, inspection, and noise checks. Fifth bullet, regular maintenance prevent major engine damage. So, yun lang. Thank you.